Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-backyard. Ayan, ngayon, ito, namimisa na po itong ating inahin dito sa pugad na ginawa natin, ano? Ayan, isa pa lang ang dalawa na pala. Dalawa na sila, mga ka-backyard, yung sisiw niya, no? Ito, papakita ko yung ating incubator dahil malapit na pong mapisa yung mga nandirito. So, hindi ko na po ito iniikot. Unang araw na hindi ko po siya inikot, mga ka-backyard. Ayan. 15 days na nila ngayon, no? Ayan, no? 15 days ng mga itlog na sinalang natin, mga ka-backyard. Sana ay mapisa po itong lahat, ano? Ayan. So, ganyan lang yan, mga ka-backyard. Mamaya, magsasalang ako ng mga nasa kulungan ng Brahma natin. Hopefully, ay may mga similyan na po, ano? Ayan. Yung ilalim, pati tubig. Andiyan po, ayan yung tubig natin, mga ka-backyard. Unang araw hanggang ngayon ay meron pong laman yan. So, ayan, no? At, ayan po sa mga nagtatanong kung bakit walang tubig yung incubator natin. Ayan po, may tubig po yan pag nagsasalang po tayo, no? So, hopefully, kahit yan na lang ang natira sa mga itlog na nabili natin, sana po ay mapisa lahat, ano? May mga pangyayari kasi na hindi kinakaya ng itlog na lumabas sa shell niya. So, yan sana lahat ay mapisa. Ayan. Hindi na po ako nag-candling ng ika-15th day dahil siguro naman tutuloy po yan, no? At wala kasi tayong time, mga ka-backyard. Ito silipin natin, kapapakain ko lamang po nitong ating mga alaga dito sa brooder. Ayan. Madumi itong kanilang itaas dahil dito po nag-aapon yung ibang mga inahin natin. So ayan, no? Ayan, kumain na to mga ka-backyard. Ito ay mag-iisang buwan pa lamang. Ayan, lalo na yung mga duckling natin. Ayan. So mapapansin nyo po, no? Isang buwan na nila pero meron pa rin silang ilaw. Dahil wala po tayong sapin sa sahig para maiwasan natin na ma-stress sila. Meron pa rin pong ilaw yan kahit papano para sa mga gustong magpainit, no? Ayan. Lalabas naman yung mga yan, mga ka-backyard, once na naiinitan na. Ito ay sana babae, no? Ayan, mga ka-backyard, sa isang buwan nila, dun pa lamang po ako magsasagawa ng deworming. So, every month po ako nagdi-deworm, mga ka-backyard, ng mga sisiw natin. From day 1 hanggang sa isang buwan, ay dun pa lamang po ako magpupurga. Ngayon naman, nandito tayo sa mga Brahma natin, mga ka-backyard, nagpapakain tayo, ano? Ito. So, 3 beses ko sila pinapakain sa isang araw. Ayan. Alas 12 na ng tanghali, mga ka-backyard. At kakain ulit sila, no? So, yung mga alaga natin sa labas. So, ayan, mga ka-backyard, ganyan. Para ma-maintain natin yung kagandahan ng quality ng ating mga Brahma. So, ayan. Mapapansin nyo po, naka-recover na itong ating rooster, no? Maganda na yung kanyang mga balahibo. Ayan. Dami na pong vitamins at patuka na sinubukan ko dyan para gumanda siya, no, mga ka-backyard. Ayan. At nilaglag niya na rin lahat ng mga luma niyang balahibo. Ayan, no. Ayan, mapapansin nyo naman po pati paa. Malalaki po yung balahibo niya. Ayan. So, yan yung patuka natin, mga ka-backyard. At mamaya kukunin ko na yung mga itlog nila dito sa breeding pen natin at isasalang na natin doon sa ating incubator, ano? Ayan, papakain lamang tayo ngayon. Ang lapad na ng ating rooster, mga ka-backyard. Malapad yung ating hen pero compare nyo po siya doon sa rooster natin, no? Malaking tulong po yung binibigay nating mga vitamins sa kanila. Ayan.
high maintenance po ang Brahma mga ka-backyard, kaya sa mga ibang mga breeders, kung makabili po kayo, talaga pong may presyo, no, para ma-maintain natin yung ganyang kagandahan kahit sa balahibo nila, ay marami pong proseso ang dapat nating gawin, ano. So yan, madaming pinapakain, no, hindi lang po basta-bastang feeds para maganda po ang balahibo nila. So yan, meron ng 3 dito na itlog. Yan, dami ang balahibo nilaglag. Mga luma po lahat yan. At napalitan na ng bago, no? Ayan. Daming balahibo mga ka-backyard, oh. Kita nyo naman yung buntot niya. Wala na siyang buntot. So, kukunin ko po mamaya yung mga itlog once na, no? Hindi pa po kasi nangingitlog yung ating hen ngayon. Para sabay-sabay na po. Ayan. So, sana ay may similya na, no? And dahil wala pa rin po ako napapalabas na Brahma hanggang ngayon mga ka-backyard, sana ito meron na. Ayan. Alas 4 na po ng hapon. At 4 na yung itlog ng ating mga Brahma dito. Ayan. Ito yung kanina. Ito po yung bago. Ayan. Ayan, no? Dumikit na yung mga balahibo. So, ayan. Ito for sure, dun po yun sa puti, yung mahaba, ano. Basta yung mahabang itlog, dun po yun sa puting hen natin. Ayan. Ito 4. Hopefully, ito meron na pong laman, no. Magmamakaawa talaga ako sa mga Brahma natin. So yan mga ka-backyard, napakalaking tulong ng Egg 1000 na pinapainom natin sa kanila. Ayan. Yung ating rooster lang talaga, no? Siguro masakit pa po ang katawan nito. Kaya nung nag-candling ako dun sa mga itlog ng Brahma natin na nasalang sa incubator, up until now ay wala pa din pong laman, ano? Yung mga alaga natin dito. Ayan. Matikas na po itong ating rooster. Ayan, ito itlog nila ng 2 araw. Check natin itong ating minarkot. Ayan, may mga ugat na po yan. Malapit ko na din po yan i-harvest, ano. Diyan yung gulayan natin. So, ayan, ito isasalang ko na to sa ating incubator ng mga ka-backyard. Ayan. Alas 4 na ng hapon. Salang ko itong ating na-harvest doon sa breeding pen ng ating Brahma. Ito na po pala yung hen natin dito mga ka-backyard. Kaninang umaga ay 3 pa lang yata yung sisiw niya o 2. So ngayon kanina nung sinilip ko po, 4 na po yan eh. Yan, 3 lang yung lumilitaw. Kanina meron pa pong isang kulay, yung orange yata yun. Ayan, sana mapisa niya pa yung 2, no? Ayan, ito po yung pinakamatandang manok dito sa ating backyard mga ka-backyard. Ito yung unang-una kong manok since 2019, no? Ay nagpo-produce na to ng sisiw. So, hundreds of chicks na din po ang na-produce nito since 2019 pa, no, mga ka-backyard. Ayan. So, palipas na din po itong hen. Pero as you can see po, no, maganda pa din po yung kanyang papisa. Ayan. So, 4 years na niya. Eto, anong ginagawa mo dyan? Yan, kaya madumi dito mga ka-backyard. Ganyan, no? Hindi sila umaapon sa mismong apunan nila. Sa ganyan po sila natutulog. Ayan. Ito, nilagyan ko na po ng label yan kanina mga ka-backyard. So, ilalagay ko lang dito sa ating incubator, no? So, ayan mga ka-backyard. Since hindi ko na po iniikot itong mga ito, gagawin ko po, itong mga bagong itlog ay ilalagay ko na lamang dito sa ibaba, no? So, para alam ko po kung ano yung ikot ko pa. So, ito na lang yung dapat na ikot dahil itong mga nasa itaas ay malapit na pong mapisa.
So, within 2 days from now, ayan, ay mapipisa na po itong mga to. Hopefully, ay silang lahat ay ma-hatch, no? Ayan, pasensya na po kayo sa ingay dito sa amin, mga kabakir, dahil magkakalapit po ang bahay. Ayan. So, ayan mga kabakir, hindi ko na inikot yan simula kahapon. Using ko lang itong ating sensor. Ayan, no? So, ayan, may tubig po, no? Parating may tubig ang ating incubator. Hindi ko po inaalis yan. Ayan. Tatakpan ko na, mga kabakir, para hindi na sumingaw yung init. So, ito, no, ay, lakas tumalon nito, palibhasa ay Texas, mga kabakir. Ayan. Ito, mga alaga natin dito, basang-basa na naman. Hindi bali, matutuyo din po yan mamaya. Ayan po, ano. Mga duckling and Rhode Island Red natin dito. Ayan, parang kailan lang ay kakaalis lang po natin yung Rhode Island Red sa ating incubator, no? Ayan. Tapos, yung duckling kasi natin, mga kabakir, ay papisayan ng inahin natin. Ayan. Ay, diyan ka na talaga natulog, ah. Ayan, no? So, ito mga kabakir, sisilipin natin bukas kung may sign na ng pisa, no? Itong ating hen dito. Ayan. Hahayaan ko na lamang po yan na siya ang mag-alaga ng kanyang mga inakay. So, yun lamang po sa araw na ito, mga kabackyard, at maraming salamat pa rin po sa mga patuloy na sumusuporta dito sa munting channel natin. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat, mga kabackyard.